Magandang gabi po mga kapatid. Ako po si Sister May ng CLF Napotas at ngayon po ay naatasan na magbahagi po ng salita ng Panginoon sa mga oras po na ito. Ngayon po ay tayo po ay nasa ika-49 na yugto ng CLF Prayer and Fasting for the Nation na may tema po na The Philippines in Focus. So bago po yan, tayo po muna ay umusad ng panalangin. Hallelujah, Lord God Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Muli, Panginoon Diyos, magandang gabi po, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na magamit, Panginoon, na magbahagi, Panginoon, ng inyong salita. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, sa gabing ito, Father God, ay samahan mo kami, Panginoon Diyos, na naway sa aming maririnig, Panginoon, maging pag-asa namin, kalakasan namin, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon, ang mga pangako mo, Panginoon, sa amin, ay magamit namin, Panginoon, sa araw-araw na ginagawa namin. We thank you, Lord God. Dalangin ko, Panginoon Diyos, sa oras na ito, itago niyo po ako sa inyong likuran, at kayo pong siyang mahayag at makita, Panginoon Diyos, at siyang maranasan, Panginoon, ng mga bawat isa, Panginoon, na nakakarinig sa mga oras na ito. We thank you, Lord God, and we give it to you all the glory in His mighty name. Amen. Amen. So, ayan po, no, ang ating pong tema ay muli, The Philippines in Focus. So, ang aking po ibabahagi sa inyo ay matatagpuan po sa Josue 1:9. Ang sabi po dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Napaka powerful ng ating verse sa mga oras po na ito dahil ito po ay mismo sinabi po ng ni Yahweh sa kay Josue dahil dumadanas sila ng grabe yung pinagdadaanan nila dahil simula nung wala si Moises nga po nung namatay. So, dito po sa verse po na ito, gusto ko po ma-emphasize din yung kung paano ang Panginoon Diyos na kumikilos sa kanyang mga lingkod. At gusto ko rin po na ma-emphasize din na sa kabila ng lahat po na nangyayari sa ating bansa, ano man yung sitwasyon po natin, no, hindi basta-basta kasi may mga pagkakataon po talaga na ang hirap simula nung time na na nangyayari sa mga korupsyon, sa mga nangyayari sa mga pinuno natin dito sa bansa na kinalalagyan natin. So lahat 'yun naisisiwalat na, no, at nabubunyag na lahat ng mga kaganapan o nangyayari na ginagawa nila before, no. Kaya sobra magugulat ka sa mga ginagawa ng mga ating mga pinuno, no. At ngayon naman may mga lindol, may mga bagyo, no, mga sakuna na nangyayari. So para pag-iisipin natin bilang tayo tao, no, na ganito yung sitwasyon na nangyayari sa bansa na kung saan tayo naroroon. Napakahirap, hindi mo na alam kung paano na ba, ano na ba mangyayari bukas, ano na ba mangyayari sa sitwasyon mo ngayon. But ang gusto lang na ng Diyos sa panghawakan natin ay yung kasama natin siya. At gusto ng Lord na ma-impact sa isip natin, sa puso natin, na saan man tayo magpunta, ano man yung mga sitwasyon natin ngayon, hindi tayo iiwan ng Panginoon Diyos. Ngayon kapatid, kung ikaw man ay medyo naguguluhan, nawawala na ng pag-asa, or isa ka man sa mga oras na ito nakakaparinig ng salita ng Panginoon, nais ko na samahan niyo ko na magpakatatag tayo sa mga pangako at salita ng Panginoon Diyos na anuman ang mga nangyayari, ang Panginoon Diyos ay nagsabi na huwag kang matatakot. Amen? O mawawala ng pag-asa sapagkat siyang si Yahweh na iyong Diyos
sabi niya, ay kasama mo saan ka man mapunta. Kay Yoswin ito sinabi. Pero, panghawakan natin na ito rin yung gusto sabihin ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, sa kabila ng lahat-lahat na nangyayari dito sa hindi lang sa bansa natin, sa buong mundo na sobrang magulo na. May mga nagsasabi pa na paparating ng Panginoon Diyos at maging handa po tayo doon sa mga magaganap at mangyayari. At naniniwala ako na hindi tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon Diyos. Sa kabila ng sitwasyon natin, malulungkot ka na lang dahil before na puro korupsyon yung maririnig natin, yung nababalitaan natin, naririnig natin sa mga balita, napapanood natin. Sobra na nakakalungkot na mismo yung mga pinagkatiwalaan mo, mga kilalang tao ay gumagawa ng mga katiwalian. Ako po, nasa isang government employee din po, but makikita mo talaga na meron talagang ganun na sitwasyon na pagkakaroon ng pansariling interes para lang mabuhay at makuha mo yung mga gusto mo dito sa mundong to. But sabi nga, hindi natutulog ang Panginoon Diyos. Nakikita niya ang lahat ng mga nangyayari sa atin at hindi niya po hahayaan na ang lahat ng to ay magkaroon ay hindi maihayag lahat ng mga nangyayari sa ating bansa. At nakakatuwa po at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon Diyos dahil matagal na pala nalang ginagawa yung mga ganong mga bagay at ngayon ay nailalantad na yung pagkilos ng kaaway sa kanila at napapahiya na ang kaaway sa kanilang buhay. At thankful tayo dahil sa pagkakataon na to, nakikita natin na yung pagkilos ng Panginoon Diyos at hindi niya hayaan po na ang mga kapwa Pilipino o kapwa natin Pilipino ay malalong maghirap o lalong magdusa sa lahat ng mga nangyayari. May mga nagsasabi pa, deserve natin yung mga nangyayari ng mga sakuna na yan, mga pagbaha, kasi nga mismo mga tao ay hindi marunong mag-alaga sa kalikasan. But may mga nagdadamay nga po na na walang kinalaman o mga tao na sumusunod naman hindi lamang sa batas kundi sa Panginoon. But bilang isang tayo ay ginagamit po ng Panginoon, ang part po na magagawa natin is manalangin. At patuloy tayo na magtiwala sa Panginoon Diyos na lahat ng ito ay may hangganan. Kaya tunay nga na ang Panginoon Diyos ay buhay at hindi niya tayo pababayaan. Kaya sobrang pasalamat po sa Panginoon Diyos dahil sa kabila po ng lahat ng ito, naniniwala tayo na kasama natin po ang Panginoon Diyos. At eto naman, may mga lindol, na mga nangyayari, kaya sobrang napaka-crucial na talaga ng mga sitwasyon na nangyayari sa ating bansa. At hindi basta-basta po, kasi nakakalungkot na marami nang namamatay, marami nang nasasaktan, marami na naghihirap sa mga nangyayari. Though may mga pagkakataon talaga na ikaw mismo, kapag mahina tayo sa pananampalataya at paniniwala sa Panginoon, parang iisipin mo na, ayoko na, pagod na ako, bakit sa akin pa nangyayari to, bakit kami pa. But you know what, mga kapatid, sabi sa kanyang salita, hindi niya to ibibigay ng hindi natin kaya. Kaya naniniwala po ako na ang lahat po ng ito ay minsan inaalaw po ng Panginoon Diyos para tayo po ay tumawag sa Kanya kung tayo man po ay nakakalimot. But patuloy natin panghawakan po ang salita po ng Panginoon Diyos. At naniniwala po ako na
ang lahat ng bagay na ito, lahat ng mga nangyayaring sitwasyon natin sa buhay ay matatapos din. Ang mahalaga at ang importante ay kasama po natin ang Panginoon. Amen po. At sobrang napaka blessed po natin dahil meron po tayong Diyos na lagi nandiyan po para sa atin. At sobrang napaka grabe ng mga nangyayari na po. May mga outside the country pa na mga naghahayag ng salita ng Panginoon Diyos, no? Pero ando doon talaga yung mga pagkilos po ng kaaway. But still, kaya po tayo nagkakaroon ng ganito, ng mga gawain, ng mga online devotion, is para po tayo ay magpalakasan. At anuman ang mga nangyayaring sitwasyon natin sa buhay, mahirap man, but basta't alam po natin na kasama po natin ang Panginoon Diyos, ay tayo po ay magtatagumpay. Muli, sabi po dito, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So, anuman ang ating mga sitwasyon sa mga pagkakataon na ito, anuman ang ating mga ginagawa, saan man tayo magpunta, abutan man tayo ng mga sakuna, saan man tayo, panghawakan po natin ang salita po ng Panginoon. At naniniwala po ako na hindi niya po tayo iiwan o pababayaan. Kasi siya po nagsabi niya mismo, no, kay Josue, at binibigyan niya ng pag-asa na lagi niyang kasama ang Panginoon. So, ganun din po tayo. Yung mga salita po, yung mga nagbabahagi po ng salita ng Panginoon sa mga nagsishare po dito sa ating online devotion, ay panghawakan po natin yun. Dahil wala tayong ibang po pwedeng pagkatiwalaan o panghawakan, kundi ang salita lamang po ng Panginoon. At kundi magtiwala tayo sa kung ano pong kayang gawin ng Panginoon Diyos sa mga buhay natin. At patuloy na tayo po ay magpalakasan. Kaya huwag po tayong titigil kung ano man yung mga pinagkakabalahan mo para sa Panginoon Diyos. Patuloy lang po natin yun. Kasi ito po yung nagiging way din po para tayo po ay maging malakas at matatag sa lahat ng mga pagsubok sa ating buhay. At patuloy na lumaban kasi naniniwala tayo na nakasama na po natin ang Panginoon. At ang laban mo ay ang laban din ng Panginoon Diyos. Amen. Kaya para po sa atin na nakakapakinig, patuloy na tayo po ay manatili sa mga ganitong mga gathering, no, sa mga ganitong binibigay ng mga lingkod ng Panginoon Diyos, para po tayo po ay maging matatag at magpatuloy po sa Panginoon o sa buhay na kinalalagyan po natin. Patuloy po tayo na gumawa ng paraan po, no, para po tayo ay malibang sa mga nangyayari, or patuloy na tayo po ay humakbang para sa ikatutuwa at ikasasaya po ng Panginoon Diyos. Kasi at the end of the day po, no, dalawa lang po ang kahihilat na papupuntahan natin. Kaya gawin na po natin yung nararapat po para po sa Panginoon Diyos. Kasi alam natin na deserve niya, at alam din natin na dapat natin gawin. Kasi ang lahat naman na po na ito ay galing po sa Panginoon Diyos. Kaya marapat lang na ibalik din natin yung lahat na ginagawa ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya kung bakit hanggang ngayon tayo ay malakas, tayo ay patuloy na lumalaban sa buhay, sa kahit na anumang sitwasyon, gaya ng sabi ko. At alam ko na may mga pagkakataon na yung iba sa atin hindi pare-pareho yung sitwasyon. May dumadanas sa mga karamdaman, no, ng
ng mga financial problem or anything na nakakapagpahinas po sa atin, at dumadagdag pa yung mga nangyayari sa ating bansa, sitwasyon sa ating bansa. But manatili lang po tayo na manalangin sa Panginoon Diyos, at naririnig po niya tayo, naniniwala po tayo doon na naririnig niya ang bawat bulong natin, ang bawat naman ng puso po natin, no? Naririnig niya ang lahat ng gusto natin sabihin para po sa Panginoon Diyos. At patuloy po tayo na kumapit lang sa Panginoon Diyos, kasi wala tayong ibang pwedeng kapitan o pagkatiwalaan at hinga ng tulong sa oras na kailangan na natin, kundi ang Panginoon Diyos lamang, at wala na pong iba. Kaya anuman ang mga nangyayari sa mundong to, ay ipagkatiwala natin sa Panginoon Diyos. Wala tayong ibang pwedeng ipagkatiwalaan kundi ang Panginoon Diyos. Kasi pag hindi na po natin kontrolado ang lahat ng mga sitwasyon na nangyayari, ibibigay na po natin sa Panginoon. But ang part po na magagawa natin is kung ano yung dapat po natin bilang isang mamamayan, gawin po natin yung mga dapat. Kung sa mga simple bagay na makakatulong para sa ating bansa, para hindi rin magbara yung mga kanal, para hindi bumaha, tumulong na po tayo. Kahit yung mga maliliit lang po ng mga bagay na wag po natin itapon sa mga daan lang, kundi itapon natin sa tamang tapunan. At sa atin po mismo magsimula yung mga ganong disiplina para po sa ating bansa. At patuloy na manalangin at magtiwala sa kung anong kaya pong gawin ng Panginoon Diyos sa mga buhay natin, sa bansa natin, at sa sitwasyon po natin. No, yung mga sakuna po talaga, hindi po natin yan makokontrol, but naririnig ng Panginoon Diyos ang mga panalangin po natin. Hindi po siya bingi. So hindi rin po siya bulag para hindi niya tayo marinig at hindi niya po makita yung sitwasyon po natin. Kaya patuloy na tayo po ay magtiwala sa Panginoon, at patuloy na maging matatag tayo sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon, dahil sinasabi niya po yan, tandaan po natin yung bilin niya na magpakatatag at lakasan natin ang ating loob, at huwag tayong matatakot o mawawala ng pag-asa, dahil sapagkat siyang si Yahweh ang ating Diyos ay kasama natin saan man tayo magpunta. Amen? So, yun lamang po. Marami pong salamat, at patuloy na tayo po ay tumangkilik ng mga ganitong mga gawain para po tayo po ay maging malakas at matatag. So, sige po, tayo po ay pumikit at samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah, Lord God Jesus. Hallelujah, Father God. Tunay nga po, Panginoon Diyos, salamat po, Panginoon, sa oras po na ito. Ang lahat po ng amin na narinig, Panginoon, sa oras po na ito, dalangin namin, na panghawakan namin, Panginoon. At patuloy, Panginoon Diyos, ay ikaw ang siya makasama namin, Lord God. Lord, salamat sa kabila ng lahat ng mga nangyayari po, Panginoon Diyos, sa bansang ito, sa mundong ito, Panginoon Diyos, ay pinagkakatiwala namin sa inyo, Lord God. Patuloy, Panginoon Diyos, na tulungan mo kami, Panginoon, na makaahon, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita yung mga dapat, Panginoon, na makita, Panginoon, na maihayag, Panginoon, ang mga katiwaliang, Panginoon, na nangyayari sa bansang ito, Lord God. Naniniwala kami, Lord God, na hindi ka titigil, Panginoon, hanggang sa ito, Panginoon Diyos, ay matapos, Panginoon, pagkaroon ng kapayapaan, kaayusan, Panginoon, sa aming bansa, Ama. Patuloy, Ama, na kami, Panginoon, ng mga mamamayang, Panginoon, ng bansang ito, Lord God, ang mga lingkod mo ay patuloy, Panginoon, na magpakalalim, Panginoon, sa inyong salita, at patuloy, Lord God, na manalangin, Panginoon, dahil naniniwala kami, Panginoon Diyos, na kami ay naririnig mo, Ama. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko, Father God, na sa oras na ito, sa may mga nararamdaman, Panginoon Diyos, patuloy na kayong mag-heal, Lord God, sa kanilang mga nararamdaman, from head to toe, inside and out, Lord God, ng kanilang katawan, Lord God. Lord, we thank you. Inaangkin namin ang katagumpayan, kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon Diyos. At gayon din po, Father God, sa mga
mga nagkakaproblema, Panginoon, sa financial, but still, Lord God, nagtitiwala kami na kayo, Panginoon, ang magpo-provide ng kanila pangangailangan, Lord God, ng source ng income nila, Panginoon Diyos, ay patuloy na sa inyo namin ito, dinudulog, pinagkakatiwala. Ama, salamat o Father God sa gabing ito, sa inyo po namin lahat ito dinudulog at pinagkakatiwala. Ikaw ang maitaas at maparangalan, Panginoon, sa aming mga buhay, Ama. We thank you and we give it to all the glory in His mighty name. Amen at amen. Amen. God bless po and bless God po, mga kapatid.